Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan natin sa Ebanghelyo kung ano ang mangyayari sa paghahari ng Diyos pagdating ng panahon. Sa pagdating ng panahon, sigurado ang pagsusulit. Sigurado yung pagtitimbang. At ano ang siyang dapat sulitin? Ano ang siyang titimbangin? Ang bawat biyaya na ipinagkaloob sa atin. Kung mayroon mang isang bagay na dapat nating panghawakang katotohanan ngayong umagang ito, ay ang katotohanan lahat tayo nabiyayaan. Lahat tayo tumanggap ng pagpapala. Malimit ginagawa nating biro at sasabihin natin nang magpaulan ang Diyos ng biyaya, tulog tayo. Nang magbigay ang Diyos ng pagpapala, nagpayong tayo. Bagamat ito isang biro, pero hindi magandang joke. Sapagkat itinuturo ng Ebanghelyo, lahat tayo nakatanggap. Lahat tayo pinagpala. Kung kaya nga po, ano ang siyang kakulangan ng alipin sa kwento? Una, sa kabila ng pagpapalang ipinagkaloob sa kanya, itinuring niyang wala ang meron. Para sa aliping ito, wala naman yung 1,000. At dahil itinuring na wala ang meron, anong kanyang ginawa? Ibinaon. Gayun din manlimit yung nangyayari po sa atin. Sasabihin natin, wala naman akong kakayahan. Hindi naman ako nakapag-aral. Wala naman akong alam. At dahil itinuturing na wala ang meron, tandaan po natin, isang malaking insulto para sa Diyos na ituring natin wala ang meron naman. Kaya nga po siguro, mga minamahal kong mga kapatid, kung meron man pong isang bagay na dapat nating alamin ngayong umagang ito, ano po ba yung biyayang ipinagkaloob sa akin? Ano po ba yung pagpapala na aking natanggap? Pangalawa, matapos niyang ituring na wala ang meron, ano yung kanyang ginawa? Dahil ituring niyang wala yung meron naman, ang sumunod na nangyari, hindi niya ginamit. Hindi niya pinagyaman. Sa maraming pagkakataon, ito po yung malimit na nangyayari. Dahil ang akala natin, wala naman tayo, kaya hayun, yung biyaya, hindi napagyabong. Yung biyaya, hindi napagyaman. At uulitin ko po, isang malaking insulto para sa Diyos na hindi natin gamitin yung regalong ibinigay niya po sa atin. Kaya nga hindi ba, ano ang sabi sa bandang dulo? Kahit pakakaunti ang meron ka, dahil hindi mo pinahalagahan, kukunin yan sa iyo. At pangatlo, pansinin po ninyo, progressive yung nangyayari. Itinuring na wala yung meron, at dahil meron naman, pero akala wala, hindi ginamit. Ano yung pangatlong nangyari? Dahil ang akala niya, wala naman, kaya ang kanyang isip, walang dahilan para makapagpasalamat. That is why, my dear friends, if there is one thing that we need to learn this morning, if we wanted to live truly a blessed life, we need to be grateful. Kung ibig natin ang ating buhay ay buhay pagpapala, matuto tayong magpasalamat. At ang bawat nagpapasalamat, nakikita yung biyaya na kanyang tinanggap. Alam niyo, malimit ito po yung nangyayari sa atin na kahit po sa Diyos nagagawa natin, parang ganito, nakaramdam tayo ng kabutihan, sasabihin natin, tungkulin mo yan. Napagkalooban tayo ng magandang kapalaran, sasabihin natin, deserve ko to. Pansinin ninyo, may mga tao po nagpo-post sa Facebook, kumain sa labas, may magandang gamit. Ano po yung caption? Feeling blessed. Feeling blessed.
Kaya minsan napag-iisip po talaga ako, ano kayang kahulugan niya sa feeling blessed na iyon? If we wanted to live truly a blessed life, we need to be grateful. Sapagkat tunay lamang tayong magiging pinagpala kung marunong tayong tumanaw ng utang na loob. At yun po yung pagkukulang ng alipin sa ating kwento. Itunuring na wala ang meron, hindi ginamit ang meron naman pala, at dahil kumbinsidong wala siyang tinanggap, ayun, hindi nagpasalamat. Kaya't nakakatakot sa pagsusulit natin sa pagdating ng panahon, yung kakaunti na binigay sa atin, mawawala yan. Yung kakaunti na natanggap natin, aalisin sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, isang bagay po yung sigurado. Sa kaharian ng Diyos, magsusulit tayo. Sa kaharian ng Diyos, titimbangin po tayo. At ano po ang siyang dapat nating tandaan? Isang malaking insulto para sa Diyos ay turing na wala ang meron naman. Pangalawa, kung ibig natin mamuhay sa totoong pagpapala, huwag lamang gamitin ang natanggap na biyaya, kundi tanawin ng utang na loob ang ating pagpapala. Kaya sa misang ito, siguro, kahit isang pagpapala po, ano ba yung isang biyayang ipinagkaloob sa akin na dapat kong pagyamanin? Ano po yung isang pagpapala na ating natanggap na hindi natin dapat sinasayang? Amen.